Ang pinaka-sentro sa lahat ng mga doktrina ng Iglesia Katolika ay ang Holy Trinity. At marami sa atin ang hindi nakakaunawa, lalo na ang mga bagong sulpot na mga sikta at kulto kagaya ng Iglesia ni Cristo, ang Dating Daan at mga Oneness Pentecostals. Ayon sa kanila, tatlo daw ang Diyos natin, mga Katoliko. Paano natin ito sasagutin? Ating panoorin ang susunod na video. Magandang umaga, kapatid. Saan po ba ang lakad mo? Papunta akong Holy Trinity Parish para magsimba, Pastor. Alam mo ba na walang Trinity sa Bible? Imbento lang yan ng mga Katoliko. Ang salitang Holy Trinity na ang ibig sabihin ay tatlong persona sa iisang Diyos ay totoong hindi mabasa sa Biblia litra por litra. Pero ang kahulugan nito ay nasa Biblia. Ito ay mababasa sa paborito niyong Bibliang Protestante na King James Version sa 1 Juan 5:7. Pakibasa, Pastor. Sa 1 Juan 5:7, King James Version, ito ang nakasaad. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. 1 John chapter 5 verse 7, King James Version. Diba? Protestanteng Biblia yan, ha? At ang verse na yan ay ang akmang kahulugan ng Holy Trinity. Pero dapat iisa lang ang Diyos, hindi tatlo. Simple lang kasi yan. Kung ating i-add, ang Diyos Ama, iisang Diyos. Ang Diyos Anak, iisang Diyos din. At ang Diyos Espiritu Santo, isang Diyos din. Iilan sila lahat? 1 plus 1 plus 1? Di ba tatlo? So tatlo yung Diyos nyo. Mali ka dyan, Pastor. Dahil pang grade 1 lang yung arithmetic na alam mo. Alam mo ba ang pinakaunang utos ng Diyos sa sangkatauhan? Ayon sa Genesis 1:28, ang Diyos ay nag-utos na go to the world and multiply. Hindi sinabi ng Diyos na go to the world and add. Kaya, subukan nating i-multiply. Sige, sagutin mo, Pastor. 1 times 1 times 1. Ano ang sagot? 3 ba o 1? 1. Yun. Di mo kasi pwedeng i-add ang likas ng pagka-Diyos. Dahil iisa lang ang Diyos kahit na may tatlong persona. At yan ay pinahiwatig yan sa Genesis noong nilikha ng Diyos ang mundo. Mapapansin natin diyan na maraming beses ginagamit ang plural noun na as at are na tumutukoy sa iisang Diyos. Halimbawa, sa Genesis 1:26, sinabi diyan na let us make mankind in our image and likeness. At sa Genesis 3:22 naman ay sinabi na the Lord God said, look, the man has become like one of us. At sa Genesis 11:7, nagsalita ang Diyos na come, let us go down there and confuse their language. So, ang ibig sabihin ng binanggit na plural noun na as at our ay higit sa iisang persona ang nandun noong nilikha ang mundo. Yung plural noun dyan na as at our ay tumutukoy yun sa Diyos at sa kanyang mga anghel. Mali ka na naman, Pastor. Dahil ang mga anghel ay mga nilikha din. Hindi sila tagapaglikha. Sila ay nilikha ng Diyos na mas mataas ng kunti kaysa tao. Yan ay mababasa sa Hebreo 2:7. Kaya hindi yan tumutukoy sa mga anghel. Kung di yun mga anghel, sino yung kasama ng Diyos sa paglikha ng mundo? Halatang di ka nagbasa ng Biblia, Pastor. Pakibasa nga sa Juan 1:1 at sa versikulo 14. Juan 1, versikulo 1, at saka 14, ito ang nakasaad sa King James Version. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa verse 14, the Word became flesh, and dwelt among us. John 1:14. Ang Word na naging tao dyan ay walang iba kundi si Kristo na siyang kasama sa Diyos sa paglikha ng mundo. Pero nasaan ang Espiritu? Di ba tatlong persona ang Trinity? Bakit dalawa lang?
di mo pa rin binasa ang Henesis, Pastor. Basahin mo nga ang Henesis 1, versikulo 2. Genesis 1, 2, ito ang nakasaad. The Spirit of God is hovering over the surface of water. Genesis chapter 1, verse 2. Di ba? Ang kasama doon sa paglikha ay ang Diyos Ama, si Kristo na anak niya, at ang Espiritu Santo na ayon sa binasa mo ay nasa ibabaw ng tubig. Pero wala tayong mababasa na Diyos ang Espiritu Santo. Meron. Di ka kasi nagbasa ng Biblia. Palagi mo lang iniipit dyan sa kilikili mo. Kaya amoy putok na yung Biblia mo. Pakibasa nga sa Manggagawa 5, versikulo 3 hanggang sa 4. Acts chapter 5, verse 3 to 4, ito ang nakasaad. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept yourself some of the money you received from the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to men, but to God. Di ba? Si Ananias ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. At sinabi ni Pedro na hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Kaya ang Espiritu Santo ay Diyos at si Kristo ay Diyos din ayon sa Hebreo 1:8. Pakibasa, Pastor. Sa Hebreo 1:8, ito ang nakasaad. But unto the Son, he said, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Hebrews chapter 1, verse 8. Ang Diyos Ama ay sinabihan niya ang kanyang anak na si Kristo na Thy throne, O God. Ang kausap ng Diyos Ama dito ay ang kanyang anak, hindi ang sarili niya. Sa Isaiah sinabi doon na ang Diyos ang first and last o ang Alpha at Omega. Ngunit sa Apokalipsis 22:13, sinabi ni Kristo na siya ang first and last o ang Alpha at Omega. Kaya napakalinaw na Diyos din si Kristo. At ang tatlong persona ng Trinity ay naipahayag sa mga tao doon sa Ilog Jordan noong bininyagan si Kristo. Pakibasa sa Matthew 3:16 hanggang sa 17. Sa Matthew 3, versikulo 16 hanggang sa 17, ito ang nakasaad. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Matthew chapter 3, verse 16 to 17. Ang bininyagan dyan ay si Kristo, ang Diyos Anak, ang pangalawang persona ng Holy Trinity. At may tinig galing sa langit na nagsabing, ito ang sinisinta kong anak. Na tinig ng Diyos Ama, ang unang persona ng Holy Trinity. At ang Espiritu Santo naman, ang pangatlong persona ng Holy Trinity ay bumaba na tulad ng isang kalapati. Kaya tatlong persona, iisang Diyos. At si Kristo mismo ay ginagamit niya yan sa kanyang utos kung paano bibinyagan ang mga Kristiyano. Ayon sa Matthew 28:19. Pakibasa, Pastor. Sa Matthew chapter 28, verse 19, ito ang nakasaad. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Matthew chapter 28, verse 19. Diba? Tatlong persona ang binanggit ni Kristo diyan. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pero nakapagtataka dahil ginamit ang salitang name. Hindi names. Hindi sinabing in the names of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kahit na tatlong persona ang binanggit. Dahil nga, iyan ay tumutukoy lang sa iisang Diyos. Kung tatlong Diyos pa at tatlong persona, hindi name sana ang ginamit dyan. At ganun din si Apostol Pablo. Pinanggit din niya ang tatlong persona sa kanyang liham. Pakibasa sa 2 Corinto 13, versikulo 14. Sa 2 Corinto, kapitulo 13, versikulo 14, ito ang nakasaad. The grace of the Lord Jesus Christ
and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Ganon din, si Apostol Pedro, binanggit niya ang tatlong persona sa kanyang liham. Pakibasa sa 1 Pedro 1:2. Sa 1 Peter chapter 1 verse 2, ito ang nakasaad. Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, and Cappadocia, Asia, Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood. May grace and peace be multiplied to you. 1 Peter 1, verse 1-2. Sa makatuwid, ang kahulugan ng Holy Trinity ay mababasa sa Biblia, kahit na ang salitang Trinity, litra por litra, ay hindi natin mababasa sa Biblia. Kagaya din yan sa salitang Bible o Biblia. Hindi mo yan mababasa mula Genesis hanggang Apokalipsis. Pero naniniwala tayo dyan. Ngunit, kahit na alam natin na ang nag-iisang Diyos ay may tatlong persona ayon sa Biblia, hindi pa rin natin kayang maipaliwanag ang detalye ng kabuuan tungkol sa Holy Trinity. Dahil ito ay isang misteryo. Kaya tayo ay gumagamit ng mga imperfectong analogy o pagkakahawig upang tulungang maipaliwanag ang konsepto ng Trinity. Halimbawa, ang kapeng 3-in-1 na ito, mayroon itong tatlong ingredients, ang coffee, sugar, at cream. Ngunit, nang ito ay ilagay na sa isang baso at bubuhusan ng mainit na tubig, iisang anyo na lang ang makikita natin. Ganon din ang Trinity, iisang anyo ng pagka-Diyos na may tatlong persona. Mauna na ako kapatid dahil papunta pa akong plaza upang mangaral sa mga tao doon. Sige, Pastor. Naway gabayan ka ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ating napanood ang napakadaling paggiba ng mga argumentong anti-Catholics tungkol sa Holy Trinity. At naliliwanagan na tayo kung ano talaga ang aral ng Holy Trinity. Sana ay magagamit natin ito upang maipagtanggol ang ating mahal na paniniwalang Katoliko